Amen. Mabuti po ang Diyos natin. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. God is good all the time. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Tayo po ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Lord, as you said in your word in John 15 verse 5, apart from you, we can do nothing. We cannot boast of our wisdom, of our human knowledge, o yung mga kakayanan o galing namin, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang mabuti, ikaw lamang ang magaling, at ang iyong pangalan, kagaya ng aming inawit, Panginoon. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Jehovah Jireh, our provider. Our Jehovah Shidkenu, our righteousness. Our peace, our Jehovah Shalom. Panginoon, ang iyong presensya ay nasa lugar na ito, O Diyos. Ikaw ang Diyos na mabuti. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong pag-unawa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Ako, Panginoon, ay iyong lingkod. Ako na iyong alipin. Hide me at the back of your cross and let your glory, Lord, be seen upon my life. Lord, I humble myself. Wala po akong magagawa. Hiwalay sa iyo, Lord. We need your grace, ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan na mag-minister sa amin, Panginoon, sa oras na ito. We praise you, Lord. We honor you. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Praise God. Tayo po ay meron pong bagong series po ngayon, The Names of God. At kagaya po ng mga nakita natin sa ating mga kanta, ay ito ay description ng mga pangalan ng Diyos. Maraming pangalan ng Panginoon. Say amen. Magsabi nga kayo ng mga pangalan ng Panginoon. Kanina, di ba? Ang dami, di ba? Ang daming pangalan ng Diyos. At every last Sunday of the month ay nire-recite natin, binabasa natin yung Lord's Prayer. No? Ano sabi sa Lord's Prayer? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sabihin natin, ngalan mo. Names of God. Sambahin ang ngalan ng Diyos. Hindi larawan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi larawan. Eh bakit maraming sumasamba sa larawan? Di ba? It's a deception. No? Kagaya nga po ng sinabi ng ating teacher Rachel kanina, talagang whenever we worship God, ay merong mga strongholds. At isa sa mga malakas na stronghold sa Pilipinas ay yung pagsamba sa larawan, pagsamba sa rebulto. Hindi yun ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Napakalinaw na dun sa Ama namin, alam na alam natin yan, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Pero maraming tao ang sumasamba sa larawan at hindi sa pangalan. Yan ay isang deception. And praise God, tayo po sa SCF Church, sabi ng John chapter 8 verse 32, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Nakalaya na ba tayo sa pagsamba sa larawan? Say amen? Baka meron pa dyan na nakakalusot. Ang sinasamba natin, ang sabi sa panalangin ay ang pangalan ng Diyos, the names of God. At napakaganda ng series na ito. Ito ay kapahayagan sa ating lead pastor. Isa sa mga main scripture or main text natin ay makikita natin sa Jeremiah chapter 9 verse 24. Ang sabi po dyan ay, but let him who boast about this, that he understand and knows me,
that I am the Lord, who exercises kindness, justice, righteousness on earth. For this I delight, declares the Lord. Ang sabi rito, kung meron tayong ipagmamayabang o ipagmamalaki, ay ito daw yung ating ipagmalaki, no? Na naiintindihan at kilala natin ang Diyos. Anong ibig sabihin ni Prophet Jeremiah? Na alam natin ang mga pangalan ng Diyos. Ano ang ginagawa ng Diyos? Ang kanyang mga ginagawa ay kabaitan, hustisya, at katwiran sa buong mundo. At dito ay nagagalak. No? It is God's delight to do kindness, justice, and righteousness. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay nakatatak at hindi mo pwedeng ihiwalay sa kanyang pangalan. It cannot be separated. All the things that God is doing cannot be separated from His name, mula sa kanyang pangalan. At pangalawang talata na makikita natin, ito yung ating main scripture, mula po ito sa ating lead pastor. Sabi rito, what is more? Sabi rito ni Apostol Pablo, ano pa yung aking mahihiling? Dahil lahat ng bagay ay inari ko ng kaluguyan. No? Ito ay kalugihan, kapalit ng dakilang pagkakaalam sa ating Panginoong Hesus, na kung saan siya ang aking Panginoon. At ang sabi na rito ay inihanda ko, no? Na tinanggap ko na mawala na sa akin ang lahat ng bagay. Maraming mga tao nagkakagulo sa mundong ito dahil gusto nila nung maraming bagay na yun. Di ba? Nagkakagulo, nag-aaway-away dahil gusto nila marami sila. No? Sa politics, makikita natin yan. Gusto nila maraming pera, gusto nila maraming kayamanan, and yet, kay Apostol Pablo, ang sabi niya, para malaman ko ang pangalan ng Diyos at para makilala ko ang Diyos, ay inari ko na handa ako, tinanggap ko na mawala ang lahat ng bagay sa akin. Ano sabi niya? I consider them rubbish. Ano ibig sabihin ng rubbish? Basura, garbage, walang kabuluhan. Yung kanyang, nag-aaral kasi kami sa New Testament survey, yung kanyang masteral degree sa Old Covenant, yung kanyang doctorate degree sa Old Covenant, lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa kautusan ay inari niyang basura for the sake na malaman niya at makilala niya ang tunay na Diyos. Imagine, ang dami niyang kaalaman when it comes to law sa kautusan. Isa pa siya sa nagpapatay kay Stephen, kay Esteban, sabi doon na ipinapangaral si Kristo. Walang ginagawa si Saulo nung panahon na yun, kundi hanapin ang mga nangangaral tungkol sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya, hindi mo matatagpuan ang katwiran sa pamamagitan ng pagsunod at paggawa mo ng kautusan. Ito'y mangyayari lamang sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo. At makikita natin, itong katwiran na ito ay siguradong katwiran o pagiging matuwid na galing sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano yan mangyayari? By knowing the names of God. Amen? Kaya I declare, I hope this will stir your excitement. Amen? Kayo ba'y nananabik na matutunan at malaman ninyo ang salita ng Diyos? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Praise God. At ngayong pong hapon ay pag-aaralan natin yung isa sa mga pangalan ng Diyos, no, Jehovah Shammah. When our lead pastor sent me a message na tungkol sa names of God, yung ating series ay ito yung nilagay ni Lord. Ito agad yung naalala ko, Jehovah Shammah. At makikita natin, ang kahulugan niyan ay
the Lord is there. The Lord is here. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is with you. Pag-aaralan natin mamaya yan, Jehovah Shammah, no? Magkaroon lang tayo ng konting trivia. Nababasa niyo yung Jehovah, di ba? Jehovah. Tanggalin niyo yung vowels. E-O-A. Yan ang talagang spelling ng pangalan ng Diyos. No? Pero yung Jehovah ay salitang Latin. Ngayon, sa Tagalog, alam natin yung salitang Yahweh. Tanggalin niyo yung mga vowels doon. Ang lalabas doon ay Y-H-W-H. Kasi sa mga Hebreo, sa kanilang grammar, sa kanilang alphabet, ay walang vowels. Puro consonants. Yan ang pangalan ng Diyos. At napakaganda. Ito ay yung ating inawit kanina. So, ngayong pong hapon ay I will give you 3 things, 3 bagay, yung makikita natin na ibig sabihin o tinutukoy ng Jehovah Shammah. No? At Jehovah Shammah tells, no, yung kahulugan nito ay God is always present. Nakikita nyo ba yung mga larawan dito, yung mga picture? Itong haliging ulap, no? Yan ang haliging ulap nung panahon nila Moses, ng mga Israelites as they travel sa ilang, no? Inabot sila ng 40 years. Ito naman yung haliging apoy. Alam nyo, yung haliging ulap, yan ang kanilang gabay, yun ang kanilang guide. Sa buhay natin ngayon, ang nagagabay sa atin ay ang salita ng Diyos. We are not guided by our emotion. We are not guided by anything else. We are guided by God's Word. Yun yung ating GPS. Pero noong unang panahon, ang kanilang GPS, ang kanilang guide, ay yung haliging ulap. No? Especially, lumalabas kasi yan pagka-araw, pag umaga. Kapag kagabi, ito yung nagbibigay sa kanila ng heater at yung kanilang Meralco. Amen. Yan ang kanilang liwanag, no? Pero kapag araw, ito yung tabernakulo, no? Pag darating na yung araw, magpapalit yan. So yung haliging apoy ay mapapalitan ng haliging ulap. Alam nyo ba kapag yung haliging ulap, no, ay hindi tumaas, ibig sabihin, hindi sila aalis. Stay sila ron. Kahit ilang buwan sila ron. Hanggat yung ulap ay hindi tumataas at hindi umaalis, wala silang go signal na umalis. At makikita natin, as we continue, nung malapit na sila sa Promised Land, nung sila ay malapit na sa lupang pangako, no? Nakaka 40 years na silang naglalakbay, alam nyo ba na nawala yan? Biglang appear. Biglang nag-disappear yung haliging ulap at haliging apoy. Biglang nawala na. Hindi na nila nakikita. No? At yung mga Israelita, gulat sila, naku, iniwan na tayo ng Diyos. Wala nang simbolo na tayo'y sinasamahan ng Diyos. Pero, judging by our conscience, tatanungin ko kayo, iniwan ba sila ng Diyos? Oo, hindi. Hindi. Di ba? Amen o amen? No, amen. Hindi sila iniwan ng Diyos. Even though wala na yung haliging ulap at haliging apoy, ano yung susunod na talata dyan? Yung susunod na talata dyan, ang sabi, I think, Deuteronomy, next verse, ayan. Sabi ng Panginoon sa kanila, maging malakas kayo at kayo'y maging matapang. Huwag kayong matakot, no? Do not be terrified. Ano yung terrified? Yung huwag kayong mangilabot. Huwag kayong maduwag because of them. Sino yung them? Yung mga higante na pansamantalang tumira dun sa Promised Land. No? This symbolizes challenges, problems, no? Sa buhay natin, kapag may mga problema, mayroong mga kabigatan, mayroong mga challenges sa buhay natin, ang sinasabi ng Panginoon,
ay huwag tayong matakot, huwag tayong maduwag, at huwag tayong mangilabot. Dahil ano sabi rito? The Lord goes with you. No? Present tense. Present. Laging present ang Diyos. Jehovah Shammah. The Lord is present. Di ba? The Lord goes with you. He will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan man. Amen? Sabi ng isang quotation, Jack Graham, sabi niya, if God says it, then that settles it. Tapos na. Pag sinabi ng Diyos, tapos na yan. No? Hindi dapat nating pagdudahan. At sabi rito, and there's absolutely no reason to doubt it. Wala na tayong sapat na dahilan para ito ay ating pagdudahan. Kaya yung verse na yan na nabasa natin sa Deuteronomy 31 ay kinote ng writer ng Hebrews. O yung mga nag-aaral ng New Testament survey, sino ang writer ng Hebrews? Hindi pa natin napag-aaralan. Spoiler na, ma-spoiled na kayo. Walang sinasabi na author yan. Pero according sa mga Bible scholars, ay baka si Pablo, Apostle Paul, o kaya si Apollos. No? So bumalik tayo doon sa Hebrews. Okay? Hebrews 13:5-6. Ang sabi diyan, kinakailangang maging malaya tayo sa pag-ibig sa salapi. Sino dito gusto ng pera? Lahat naman tayo gusto natin ng pera. Di ba? Hindi tayo makakakain kung walang pera. Ang problema dyan, yung sinasabi dyan na love of money. No? Iwasan daw natin talaga na mahalin ang salapi. Kasi ang salapi, money is a good servant, but a bad master. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, sa 1 Timothy 6:10, sabi na doon, Timothy, the love of money is the root of all evil things. Ang lahat ng ugat ng kasamaan ay pagmamahal sa salapi. Amen. Kaya alam nyo, pag minamahal natin ng sobra ang salapi at nakakalimutan na natin yung pagmamahal sa Diyos, yung pagmamahal sa pera ay pwedeng maging dahilan para tayo mawalay sa Diyos. Amen? Kaya ang ating church, ang SCF Church, ang ating lead pastor, yung ating mga leaders, Teacher Rachel, tinuturo sa atin na talagang above all things, ang mamamayani sa atin ay ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Mahal na mahal nyo ba ang Panginoon? Ang sabi diyan, maging kontento ka kung ano ang meron ka. Minsan, pag yung kapitbahay natin, nagkaroon ng ganitong TV o si ganito, nagkaroon ng ganitong gadget, no? iPhone na sila, tayo, my phone pa rin. Huwag makontento tayo, mangarap tayo, di ba? Walang problema dun sa mangangarap ka o magogol ka. Pero kung ano meron ka ngayon, makontento ka. Pero pwede kang mangarap. No? Pero ang sinasabi rito ay huwag yung gagawa ka ng paraan o ikalulungkot mo na yon dahil ngayon Android ka pa rin, yung iba ay iOS na. No? Huwag ganon. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Inuulit niya. Yung Deuteronomy 31. Alam nyo, may mga tao, dahil gusto nilang bigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya, pupunta sila sa abroad. Iiwan nila yung kanilang pamilya. Pero hindi pinapabayaan. Nagpapadala ng pera. Di ba? At may mga naririnig tayo sa news, hindi nga iniiwan yung pamilya, pinabayaan naman. Di ba? Pero ang pangako sa atin ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Pwede mong sabihin na ang Diyos ang iyong helper, yung Lazarus, siya yung helper, siya yung tutulong sa iyo. Hindi ka matatakot kagaya ng ating inawit. Ano ang magagawa sa atin ng tao? Kaya Jehovah Shammah means God is always present. I will never leave you nor forsake you. Pangalawa, tatlo lang po ito. Pangalawa,
Jehovah Shammah means God is always watching. Kaya nga, wala tayong pwedeng itago sa Diyos. No? Ang Diyos ay nakamasid sa atin. Hindi lang lagi siyang present, kundi nakatingin siya sa atin. Kagaya ng isang, yung ama nung alibughang anak. Di ba? Yung alibughang anak, kinuha yung lahat ng kanyang kayamanan, ginasto sa mga bisyo, wala na siyang makain, pumasok na lang siya bilang tagapag-alaga ng baboy, nakatira doon sa kulungan ng baboy, at amoy baboy na. At mukhang gano'n. Di ba? Madumi. Yun ang kanyang senaryo sa buhay. Pero yung kanyang tatay, no, araw-araw, walang ibang ginawa, kundi doon sa bintana at tinitingnan nasa ng aking anak. Like that Father, our God also is always watching sa atin. Ang Diyos ay nakatingin sa atin. Ano sabi ng Jeremiah 1:11? I am watching over my word to perform it. Tinitingnan ko yung aking salita na ito ay magkaroon ng kaganapan. Meron ka bang problema? May mabigat ka bang problema? Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, no? Gusto kong malaman ninyo yung kapigatian na dinaranas namin. Napakabigat ng aming mga dinaranas na halos ikamatay na namin. No? Pinag-aaralan namin to sa New Testament survey. Yung 2 Corinthians, the epistle, yung na 2 Corinthians ay pinaka-personal na sulat ni Pablo sa lahat ng kanyang sinulat. Personal. Diyan talaga binuksan niya yung kanyang puso. No? Pero sobra namang ma-Jesus. No? Full of Jesusness ang 2 Corinthians. Ano sabi niya rito? Mayroon kaming mabigat na problema, pero anong tinuturo sa amin? Sabi ng verse 9, hindi kami magtitiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na kasama namin. Meron ka bang mabigat na problema? Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Amen? Huwag kang magtiwala sa resources mo. Magtiwala ka sa Diyos na Jehovah Shammah, na laging kasama natin, na siya yung Jehovah Jireh, na magmi-meet ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. He is our Jehovah Jireh, our Jehovah Shammah. Kaya sabi ni Apostol Pablo, di ba? Alam niya, maraming pangako ang Diyos. No, pero sabi niya, they are always yes in Christ. And through Him, we can say amen. No? Spoken by us to the glory of God. Pangalawa, marami bang pag-uusig sa buhay mo? Ang sabi rito sa 2 Korinto, Kabanatang 4, Talatang 8, kabi-kabila ang mga pagpapahirap sa amin, sa kanan, sa kaliwa, sa harapan, sa likuran. Ngunit hindi kami nalulupig. No? Kung minsan kami ay nababagabag, no? Tingnan nyo si Apostol Pablo, hindi siya nakawala dun sa pag-aalala. Kahit yung Apostol Pablo na ay nag-aalala pa rin. Di ba? Binuksan niya yung kanyang puso, napaka-personal. Ngunit, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Diyos na laging nakatingin sa amin, Jehovah Shammah. Napapatumba kami, no? Kami napapatumba, no? Ngunit hindi lubusang nailulugmok. Parang buhay din natin, no? Pero sabi ng 2 Corinthians 4:13, ang sabi niya, ngunit ako'y naniniwala, no, ng Diyos ay laging nakatingin, kaya aking sinasabi yung salita ng Diyos. Since na meron tayong same spirit of faith, no, meron tayong unity in faith, yung binanggit ni Teacher Rachel kanina, we also believe and therefore speak. Ibig sabihin, ino-open ni Apostol Pablo yung lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Pero instead na mag-focus siya doon, na yun ang maging laman ng kanyang panalangin, pinapalitan niya ng pangako ng Diyos, yung mga negatibong circumstansya sa kanyang buhay. Kaya anong sabi niya sa 2 Corinthians 5:7? We walk by faith,
No? We walk by faith in God, Jehovah Shammah, and not by sight. Hindi sa mga bagay na nakikita. Dahil yung mga bagay na makikita mo, yung mga bagay na nararamdaman mo, yung mga bagay na naririnig mo, yung five senses can deceive us. It can deceive us. Pwedeng dayain tayo niyan. Pero si Apostol Pablo is living by faith. Why? Faith is spiritual in nature. Faith can only be found in the Scripture. Kaya po, yung strength, na-share ko to sa mga students sa SF Training School, yung strength hindi natin makukuha by winning. Yung strength ay makukuha natin sa mga challenges. No? I share this to our lead pastor sometimes na kapag binibuild yung isang building, pangit muna lahat yan. Di ba? Maghuhukay ng foundation, madumi. Diba? Pero hindi mo alam, kapag yan, nabibuild na yung foundation yan, paganda na ng paganda yan. Amen? Because that is the works of God. And I believe in my heart, God is doing great things sa SCF Church. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. God can never lie. Hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Another, no? Tapusin natin to number 2. Sunod-sunod ba yung mga sufferings mo sa buhay mo? Number 3. Di ba? Diyan, personal na inopen ni Apostol Pablo, sabi niya, 5 beses akong nakaranas ng 39 lashes. I-multiply niyo yan. Alam niyo yung isang hagupit, kagaya na nangyari sa Panginoong Hesus, halos lumalabas yung laman, pati yung buto. 39 times 5 yung experience ni Pablo. 3 beses ako'y hinampas ng bakal. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Ako ay pinagbabato at ilang beses na yung aming barkong sinasakyan ay nawasak at nasira at kami ay gumugol ng halos buong gabi at buong araw sa isang dagat, sa isang malawak na karagatan, open sea. Ang daming sufferings ni Apostol Pablo. Pero ano sabi niya sa 2 Corinthians 12:9? My grace is sufficient. Sabihin nga natin, my grace is sufficient. Sabihin natin, my grace is sufficient. Sufficient ang biyaya ng Diyos. Bakit? Gawa yan ng Diyos. Hindi yan gawa ng tao. Ang lahat ng gawa ng tao, mawawasak lahat. Pero kapag yan ay gawa ng Diyos, hindi yan matitinag. Yan ay mananatiling matatag. Amen? Gawa ng Diyos eh. Hindi pwedeng masira yan. Kaya makikita natin, as I end here sa number 3, Jehovah Shammah means God will fulfill His promise to you. Ito na po yung panghuli. Ang Diyos po natin, hindi siya yung mga kagaya ng mga politiko na promise maker kapag kampanyahan, pag eleksyon. Hindi po ganyan ang Diyos. Ang Diyos natin ay promise keeper. Kapag sinabing promise keeper, hindi lang siya nagtatago ng pangako. Tinutupad niya yung kanyang pangako. Amen? Kaya sabi ng Hebrews 10:23, pwede tayong tumayo sa pangako ng Panginoon sapagkat siya ang Diyos na tapat. No? Faithful promise keeper. Now let me share this to you. Pinakita ng Diyos kay Jeremiah, no? Kay Prophet Jeremiah, na sabi niya, pagkatapos ng 70 taon, 70 years, kapag nakumpleto yan, babalik kayo sa Judah, sa Israel, sa Jerusalem. No? Para aking tuparin yung aking gracious promise. Yan ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah. Tutuparin niya yung kanyang pangako sa atin. Dahil alam ko yung napakagandang plano ko para sa inyo, sabi ng Diyos. Alam niya yung plano niya sa Israel at sa ating lahat. Ito ay plano para tayo ay sumagana, plano na hindi tayo saktan, plano na bigyan tayo ng pag-asa, at plano na bigyan tayo ng magandang kinabukasan. At tayo tatawag sa Kanya at tayo ay kakatagpuin ng Panginoon. At nung sila ay nando na, captive in Babylon, what happened? Kay Ezekiel, no? Alam to ng mga nag-aral ng Old Testament survey. Ezekiel, yan. In-reveal kay Prophet Ezekiel na ang mga Israelita ay babalik. Saan? Sa Judah.
At doon sa templo ay ilalagay, ano yung pangalan? The Lord is present. The Lord is there. Jehovah Shammah. At makikita natin, tingnan natin yung sukat. Ito ay 18,000 measures. And the name of the city from that day shall be called, the Lord is there. Jehovah Shammah. Ito'y nangyari sa Judah. Ito'y nangyayari ngayon sa church. At ito'y mangyayari in the future sa new earth at saka new heaven sa Book of Revelation. Kaya napaka-tapat ng ating Panginoon. Now, sa ating pagtatapos po, pinapakita ng Panginoon, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo helpless. Amen? Hindi useless yung ating pananampalataya. Yung ating mga panalangin ay sasagutin. Malapit na yung deliverance, no? Yung kahirapan sa mundong ito. Keep on. Huwag tayong mag-quit. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong give up. Amen po? Tayong lahat ay tumayo sa Panginoon sa oras na ito. In His presence, kasama natin ang Panginoon. He is our Jehovah Shammah. Thank you.